Habang tahimik na nag-iisip si Zuming Lang, bigla siyang nabigla sa sinabi ni Bai Qi, pinuri siya nito at pinaalalahanang isa siyang dakilang henyo. Dahil sa sinabi ni Bai Qi, napangiti naman dito ang ating bida at nabuhayan din siya ng loob. Hindi na raw mahalaga ang sinasabi ng iba, buo ang kanyang desisyon na magsanay at maging isang makapangyarihang Dragon Master sa lalong madaling panahon, para hindi matalo si Li Yanzi sa pustahan. Sa ngayon, magtatakda muna siya ng isang simpleng layunin bilang panimula. Dahil dito, buong lakas na sumigaw si Zuming Lang ng kanyang layunin na makapasok sa hanay ng mga Dragon Lord. Ngunit imbes na humanga, napansin siya ng ibang estudyante at inakalang nababaliw na siya dahil sa sobrang pagkahumaling sa dragons. May nagsabi na ang pagpili ng dragon ay parang pagsusugal, marami na raw ang nawalan ng yaman dahil dito. Umaasa sila na hindi haantong sa masamang pag-iisip si Zuming Lang. Makalipas ang ilang sandali, kinausap ni Zuming Lang ang kanyang mga alagang dragon habang nagpapahinga sa damuhan. Sinabi niyang hindi sapat ang maging mahirap kung nais mong magpalaki ng dragon ng maayos, kilala raw ang kanilang angkan, ang Zhu family, sa paggawa ng armor. Ngunit kahit 1,000 gintong piraso ay hindi sapat upang makabili ng armor para sa dragon. Aminado si Zuming Lang na wala siyang interes dati sa paggawa ng armor kaya hindi niya narating ang sukdulan ng kasanayan ng kanilang pamilya, pero pinangako niya sa kanyang dragon na sa loob lang ng ilang buwan ng pag-eensayo, makakagawa siya ng matibay at hindi masisirang armor. Nagpasya siyang pumunta kinabukasan sa Ancestral Dragon City State upang magtrabaho sa pandayan, doon niya balak magsanay ang kanyang kakayahan at sabay na kumita ng pera upang mapakain ang kanyang mga alaga. Kinabukasan, nagtungo si Zuming Lang sa pandayan ayon sa kanyang plano. Ngunit pagkapasok pa lang niya, ramdam agad niya ang bigat ng trabaho, sa loob-loob niya, sinabi niyang matapos ang ilang taon ng pamamahinga, hindi na raw siya kasing lakas ng dati, pakiramdam niya ay parang mababali ang kanyang mga braso at binti. At naalala din niya ang code word ni Fang Nianyan para sa pleasure boat, at nasabi din niya na ayaw ng araw niyang magtrabaho pa. Habang sinusuri ni Zuming Lang ang isa sa mga armor na gawa nila, napaisip siya na madali lang naman ibenta ang mga ito sa mga sundalo. Pero kung mabibenta raw nila ang armor sa mga general at maharlika, tiyak na sasapat yun para matustusan ang kanilang mga gastusin. Buong kumpiyansa rin niyang sinabi na sa kasalukuyan niyang kasanayan, tiwala siyang balang araw ay makakagawa rin siya ng armor para sa dragon. Makalipas ang kalahating buwan, ilang araw bago magsimula ang kanilang expedition class, inihahanda na ni Zuming Lang ang sarili, habang bumababa siya, napansin niyang sobrang laki na ng itinaba at laki ni Hiya sa loob lang ng kalahating buwan, dahil ito sa 200 taong gulang na demonic pearl na kanyang ipinainom dito. Tinawag niya na si Big Hiya at ipinaalam niya dito, na aalis siya pansamantala para sa isang ekspedisyon, binigyan niya ito ng isang spirit collar na ilalagay sa buntot nito upang hindi ito mapagkamalang mabangis na itim na buwaya. Ipinaliwanag niya rin na tuwing umaga, may isang babaeng may maitim na balat na siyang magpapakain dito ng mga silkworm. Si Hiya naman ay masayang sumagot na parang naiintindihan ang lahat. Sa Licklands Royal Courtyard, nagtipon-tipon ng lahat para sa isang mahalagang anunsyo, ipapahayag ang 2 kasalan ngayong araw. Habang isinasagawa ang seremonya, pinaalalahanan ni Kung Tung ang mga babae na ang mga kasal ay iaanunsyo lamang, hindi pinag-uusapan o kinukwestiyon. Isa sa kanila ang nagsabing kahit puro babae sila, hindi nila kayang lampasan ang hadlang na dulot ng mga kalalakihan sa kanilang lipunan. Si Muching naman ay nagsabi na mas pinipili niyang panatilihin ang kanyang dignidad sa pamamagitan ng pananatili sa bahay, at kapag siya'y ganap ng nasa tamang edad, ang matatanda sa kanilang angka na ang baalang pumili kung kanino siya ipapakasal, bilang ambag niya sa kanilang pamilya. Tahimik naman nag-isip-isip si Yanzi habang nakikinig sa sinabi ni Muching. Habang nagkakatuwaan ang ilang kababaihan, tinutokso nila si Sister Kangzi na tila raw nahulog ng araw agad ang loob ni Du Cheng sa kanya kahit sa malayo lang siya nakita. Dinagdag pa ni Muching na kahit ang panganay na anak ng Ling family mula sa Lingxiao City State ay hindi pinansin ni Du Cheng kahit naglakbay pa ito papuntang Zhang Palace para makipagkita. Kasunod nito, inihayag ni Kung Tung ang pangalawang kasal, ipinagdesisyonan ng mga nakatatanda na ipakasal si Li Yanzi sa Ling family ng Lingxiao City State. Nagpakita ng walang emosyon si Li Yanzi, ngunit si Luo Xiao ay labis ang galit at pagkagulat sa narinig. Hindi niya matanggap ang balita, dahil ayon sa kanya, alam naman ng lahat na si Yanzi ang iniibig niya.
Matapos ang pag-anunsyo ng pagpapakasal ni Lianzi, mabilis na tumayo si Luo Xiao at nagtangkang tumutol, lumapit siya sa patriarch ng angkan at sinabing may kailangan silang pag-usapan ukol dito. Ngunit agad siyang sinaway ng patriarch sa matigas na tono at pinaupo. Hindi makapaniwala si Luo Xiao sa narinig at tila napilitang umupo muli. Samantala, lumapit si Uncle Cheng at nagtanong ito kay Kung Tung kung ang kasunduang kasal ba ay konektado sa naging invasion o pananakop ng Lingxiao City-State na pinag-usapan nila dati. Kinumpirma ito ni Kung Tung, oo, ito nga ay bahagi ng kanilang tugon sa naganap na pananakop. Ipinahayag din ni Uncle Cheng na bilang Crown Princess, si Lianzi ay ilang ulit nang pinuksa ang mga hukbo ng Lingxiao City-State, dahil dito, galit ang buong Lingxiao, sundalo man o sibilyan, kaya't nagtaka siya kung bakit papayag ang Ling family sa isang kasunduang kasal. Ipinaliwanag ni Kung Tung na hindi ito magiging isang normal na kasal, dahil tiyak na tatanggihan yun ng Lingxiao City-State, sa halip, si Lianzi ay ipapakasal bilang isang concubine lamang. Dahil dito, nagalit naman si Uncle Cheng at sumigaw, kung ganon, matatawag pa rin ba itong connection by marriage, kung hindi naman siya magiging legal na asawa kundi isang kalaguyo lamang. Nagkukwentuhan naman ang mga kababaihan ng Ancestral Dragon City-State dahil sa kahihiyang dulot ng balitang ikakasal si Lianzi bilang isang concubine lamang, para sa kanila, nakakababa ito ng dangal ng buong estado. May ilan pang binanggit ang tungkol sa nakaraan ni Lianzi, pero naninindigan pa rin silang siya ang dating ginang nila. Nainis naman dito ang patriarch na ang morale ng Western Army ay bumagsak dahil sa usapin ni Lianzi, kaya't hindi nila nagawang labanan ang paglusob ng Lingxiao City-State. Inutusan niyang matapos na ang usapan, kapag natapos na ang Futu riots, doble ang igaganting aksyon nila sa Lingxiao, sinabi niyang tapos na ang desisyon, at parurusahan ang sinumang kokontra. Pagkaalis nila, galit naman si Luo Xiao na lihim na umiibig kay Lianzi, nagsalita ito ng may halong pagkabaliw sa galit, para sa kanya, si Lianzi ay para sa kanya lamang. Patuloy ang panlalait ng mga babae kay Lianzi, ayon sa kanila, mas mabuti pa raw kung magpakasal na lang siya sa isang taga-silbi, sa tingin nila, bagay na lang siya bilang concubine ng isang city lord, tutal kaya naman daw niyang ibaba ang sarili para sa isang pulubi. Narinig naman ito ni Lianzi at si Uncle Cheng, naiinis si Uncle Cheng sa ingay at gusto niyang humingi ng tawad sa nangyayari, ngunit si Lianzi, bagamat halatang nasasaktan, ay nagpakita ng lakas at sinabing ayos lang siya. Pinuna ni Uncle Cheng na kahit marami nang naitulong si Yanzi sa kanilang lungsod, balak pa rin siyang ialay bilang pakikipagkasundo sa kaaway, gusto niyang tulungan si Yanzi na tumakas at mamuhay ng tahimik. Ngunit sinabi ni Yanzi na wala siyang balak tumakas. Nagtaka si Uncle Cheng kung bakit niya titiisin ang ganitong kahihiyan para lang sa isang mapayapang kapalit. Pag-alit niya ding sinabi na kung siya lang, handa siyang mamatay para hindi kailanman makapasok ang mga halimaw mula sa Lingxiao sa kanilang teritoryo. Ngunit ang sagot lang ni Yanzi, kahit anong dami pa ng kanilang patayin sa Wuto, hindi ito matitigil. Sinabi niyang ang mga rebelde ng Wuto ay parang walang katapusan. Nahihiya naman sinabi ni Uncle Cheng kay Yanzi na nag-aalala lamang ito sa kanya. Naging seryoso naman dito si Yanzi at sinabihan niya si Uncle Cheng na hindi na raw siya tatakbo sa lahat ng kanyang problema. Makalipas ang ilang sandali nagsimula na ang kanilang expedition class. Napabahin naman dito si Zuming Lang at napansin niyang malapit na ang taglamig. Habang pinagmamasdan ang mga kasama niyang Dragon Riders, napaisip siya tungkol sa kapangyarihan ng mga Asher Dragon, mga dragon na kayang kontrolin ang panahon, ngunit hindi lahat ng Asher Dragon ay may kakayahang magdala ng ulan o ulap. Ipinaliwanag niya na bawat dragon ay may natatanging kakayahan depende sa kanilang training at pinagmulan. May mga dragon na kayang tumawag ng ulan o nyebe, habang ang iba ay may kakayahang maglagay ng sumpa sa kalaban. Naisip din ni Zuming Lang ang tungkol sa kanyang mga dragon, si Hia, na pinaniniwala ang may lahi ng isang sinaunang dragon, ay posibleng maging isang napakalakas na mandirigma kung mabibigyan ng mabigat na baluti sa hinaharap. Habang si Bai Qi naman ay may dugo ng parehong Asher Dragon at Great Dragon, nakita na niya ang mahika ng isang Great Dragon at iniisip niya kung anong klase ng mystic arts ang kayang ma-develop ni Bai Qi sa hinaharap. Maya-maya, dumating sina Zuming Lang at ang mga guro ng Lishuan Academy sa Glory Valley City. Paglapag nila, agad silang sinalubong ng isang opisyal ng lungsod na magalang na bumati sa kanila.
Ngunit hindi nagpatumpik-tumpik si Teacher Kebei at agad pinagalitan ng City Lord na si Chen Xing. Dahil sa kakulangan ng tubig mula sa bundok para sa irigasyon, sinisi niya ito sa hindi pagkahanda, lalo na't ang mga bundok ay nagyelo na at kailangan ng supply ng pagkain sa frontline ng digmaan, na nasa East Dawn Stronghold. Nagpaliwanag si Chen Xing na humiling naman siya ng tulong mula sa Ancestral Dragon City State isang buwan na ang nakalipas. Ngunit kakaunti lang ang may kakayahang magdala ng ulan, katulad ni Kebei at Teacher Duan Gang. Maswerte raw sila't narating nila ang Lishuan Academy, kaya imbitado silang magpahinga muna sa mansyon, pero dahil ito'y may kaugnayan sa digmaan, hindi na nila sinayang ang oras. Nagbabala naman si Teacher Kebei na padilim na raw ang langit at babagsak ang temperatura. Kung tatawag sila ng ulan ngayon, baka ito'y maging yelo at makasama pa sa pananim. Kaya napagdesisyonan na ipagpaliban ang ritual ng pagtawag ng ulan hanggang bukas, si Teacher Duan Gang ang gaganap gamit ang Deep River Dragon, upang ipakita ang Asher Dragon Mystic Art. Pinayuhan sila ni Teacher Kebei na gumising ng maaga para masaksihan ang demonstrasyon, at agad namang sumagot ang lahat ng estudyante. Pagkatapos nito, tahimik na nagmuni-muni si Zuming Lang habang nakaupo sa dilim, naiisip niya si Luo Xiao na tila mas lumakas na ngayon. Nag-aalala siya na kapag nalaman ng lalaking iyon ang tungkol sa relasyon niya kay Yanzi, baka siya ang unang pumatay sa kanya. Napagtanto niyang kulang pa rin ang kanyang lakas para harapin ito. Habang pinagmamasdan ang gabi at ang liwanag mula sa malayong bundok, nagtanong siya sa sarili kung may digmaan na namang paparating. Maya-maya, lumapit si Teacher Duanlan at kinausap siya. Sinabi ni Duanlan na ang ulan ay pansamantalang makakatulong sa mga pananim, ngunit hindi ito sapat para sa irigasyon at sa pagpapakain ng mga alagang hayop, kailangan pa rin nilang alamin kung bakit wala pa ring dumadaloy na tubig. Inutusan siya ni Teacher Duan Gang na puntahan ang batis sa bukang liwayway upang tingnan kung may nakaharang o hamarang sa daloy ng tubig. Binalaan rin siya na huwag nang lumayo. Dahil may posibilidad na may mga demonyo sa malalayong bundok at kagubatan, pinayuhan siyang bumalik agad bago magsimula ang ritual ng summoning. Tumango si Zuming Lang at sumang-ayon ito kay Teacher Duan Gang. Kinaumagahan, nagtungo si Zuming Lang sa bundok upang sundin ang utos ni Teacher Duan Lan. Habang nilalakbay ang tuyong daan ng batis, kinausap niya si Bai Chi, pinuna niya kung bakit hindi pa rin ito lumalaki. Samantalang dapat ay nag-evolve na ito, agad namang sumagot si Bai Chi at sinabing huwag husgahan ang lakas base sa laki. Habang naglalakad, napansin ni Zuming Lang ang isang kakaibang daan. Nagtaka siya kung bakit may landas sa ganoong lugar, kaya dali-dali niya naman itong pinuntahan. Pagkatapos nito, may naramdaman siyang kakaiba sa paligid kaya naging alerto siya. Sa kanyang pag-iikot sa lugar na ito, nadiskubre niya ang isang bundok na may dam, dike, na gawa ng tao. Nagulat siya, nang masilayan ng napakaraming tubig na nakaimbak, napagtanto niyang sapat na ito para patubigan ang buong Glory Valley City at pakainin ang mga hayop. Ang kailangan lang pala ay buksan ang stone gate ng dam para muling damaloy ang tubig. Nagtaka din ang ating bida kung sino nga raw ang gumawa ng mountain dike na ito. Habang nagmamadaling tinatawag ni Zuming Lang sina Teacher Duan Gang at Teacher Kebei, bigla siyang napahinto, dahil tinawag siya ni Chen Xing. Nilapitan naman siya ni Chen Xing at nagtanong kung totoo bang nakita niya ang dike habang nasa itaas ng ilog. Kinumpirma naman ito ni Zuming Lang na oo. Tinanong din ni Chen Xing kung ipapaalam ba niya kina Teacher Duan Gang at Teacher Kebei ang tungkol dito. Ngunit sagot lamang ng ating bida, huwag nang paligoy-ligoy pa at diretsuhin na lang ang sasabihin nito sa kanya. Bigla naman yumuko si Chen Xing at sinabi na huwag siyang pagdudahan, siya ay isa lamang mahinang iskolar at wala itong masamang intensyon, ngayon nawala ang dalawang guro na pumunta upang gumawa ng ulan. Tinanong din niya kung alam ba ni Zuming Lang na 50 milya mula roon ay may labanan ng mga sundalo laban sa Wutu Rebels, at kung sa tingin niya ay kakayanin ba ng mga tao sa Glory Valley City na lumaban. Napaisip si Zuming Lang, nagbitaw siya ng seryosong tanong, posible bang may kinalaman ang tubig sa lambak at ang dike sa mga nangyayari? Pagkatapos nito, umuulan na at kumikidlat, kasabay ng lumalalim na hinala ng ating bida, sa gitna ng ulan. Pinuri siya ng lalaki bilang isang matalinong tao, isang palatandaan na tila may malaking panganib na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng malalakas na kidlat sa kalangitan, sa lungsod, nagulat at natuwa ang mga tao, tila matagal na silang naghihintay sa pag-ulan, maging ang mga magsasaka sa bukirin ay tuwang-tuwa,
Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, tinanong ni Zuming Lang kay Chenzing kung sa palagay ng kausap niya ay hindi kayang pigilan ng frontline fortress ang mga rebelde ng Wuto. Sinagot siya nito ng may seryosong tono, may natanggap daw silang ulat mula sa frontline bago pa man sila magkita ni Zuming Lang, at ito ay huli nang naiparating. Nagulantang si Zuming Lang sa narinig at napagtanto niyang maaaring nabagsak na ang frontline, dahil dito, nakiusap si Xing Yu na iparating sa dalawang guro na lumikas agad kasama ang mga estudyante, taos-puso rin siyang nagpasalamat sa kabutihang loob at malasakit ng mga guro't estudyante para sa bayan. Makalipas ang ilang sandali, sa gitna ng malakas na ulan, biglang umatake ang mga rebelde habang sumisigaw ng patayin, tumakbo sila papasok sa syudad, handang salakayin ang mga taga-lungsod. Samantala, ang ilang estudyanteng Dragon Masters ay lumilipad sakay ng kanilang mga alagang nilalang, isa sa kanila ang nagtanong kung dapat ba talaga silang manood lang habang sinasakop ng mga rebelde ang kanilang lungsod, ipinagmalaki niyang sila ay Dragon Masters at hindi dapat matakot sa mga karaniwang tao. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga estudyante, ipinaalala ng isa na bawal silang sumali sa digmaan ayon sa patakaran ng Dragon Tamers Academy, maliban na lamang kung ang layunin ay wasakin ang masasamang lungsod, ngunit ipinilit ng isa pa na ang mga Wuto ay masasamang nilalang na walang awa, kaya hindi sila karapat-dapat kaawaan. Tumugon naman si Teacher Duangang, na mariing sinabing ang mga Wuto ay hindi halimaw kundi mga taong nagsisikap lamang mabuhay. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nasira ang diet na nakita ng ating bida, biglang may nangyaring delubyo. Isang biglaang pagbaha mula sa bundok ang dumaluyong at nilamon ng maraming rebelde, napasigaw ang isa sa kanila ng tulong, habang tinatangay ng rumaragasang tubig. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, natuklasan ng mga Dragon Masters na may isa pang malaking hukbo ng Wuto rebels sa likod. Napaisip sila kung gaano karami talaga ang sumali sa pag-aaklas. Ang daanang dinaanan ng baha ay tila sadyang hinukay, kaya nagkaroon ng bagong lawa na hamarang sa landas ng mga rebelde. Dahil dito, napilitan ang mga rebelde na tumawid sa malalim at putikang tubig para makapunta sa Glory Valley City. Isa sa mga babae ang nagsabi na kung maglalagay sila ng depensa at mga mamamana sa kabilang dako ng lawa, sapat na ang 1,000 sundalo para labanan ang 10,000 rebelde. Tinuring nilang milagro ang pagbaha na ito mula sa langit na tila ipinagkaloob upang iligtas ang Glory Valley City. Habang bumubuhos ang ulan, sinabi ng ating bida, ang sinabi ni Chenzing sa kanya, na tiyak na mababasag ang depensa ng East Dawn Stronghold bago pa man dumating ang taglamig, maaaring kayanin ng mga tao ang gutom at lamig, pero hindi sila makakapanlaban sa pananakop kung wala silang sandata. Pinuri naman ng ating bida si Chenzing at sinabing kahanga-hanga ang kanyang mga naging paghahanda. Ipinahayag din ng ating bida na naantala ang balita mula sa harap ng labanan, kaya kinakailangan nilang agad lumipad patungong Ancestral Dragon City State upang ipagbigay alam ito sa pinuno ng lungsod, kung hindi, maaaring mapahamak ang mga mamamayan ng Glory Valley City sa kamay ng mga rebelde mula sa Wuto. Nagulat si Teacher Kebei at agad siyang nagtanong kung paano nalaman ito ng ating bida. Sumingit naman si Teacher Duangang na huli na para magpaliwanag at hinimok niya na lamang si Zuming Lang na sumama na lamang sa kanila. Sa huli, nagpasya si Teacher Kebei at Teacher Duangang na isama ang ating bida pabalik sa Ancestral Dragon City State upang iparating sa pinuno ang balita, dahil kung hindi, tiyak na mawawasak ang Glory Valley City sa kamay ng mga rebelde ng Wuto. Habang papalipad na sina Zuming Lang kasama ang iba pa, biglang may sumalakay na napakalaking halimaw na may pulang mga mata. Napansin naman ito ng ating bida kaya napasigaw ito na mag-ingat nga raw sila. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, isang dragon na may apoy sa katawan ang biglang lumitaw mula sa langit, sumugod ito pababa at binagsak ang sinasakyan ni Zuming Lang, dahilan upang bumagsak sila sa kagubatan. Habang nagsisitayuan at umuubo ang grupo, nagulat sila sa kanilang nakita. Nagtaka naman si Teacher Kebei at nagsabing, may mga Dragon Masters rin pala sa Wuto. Pagkatapos nito, pinalabas na ni Teacher Duangang ang kanyang dambuhalang asul na Flood Dragon para humanda na sa isang laban. Samantala, biglang lumitaw si Luo Xiao na may mapanlinlang na ngiti, inihayag niyang naroon din si Zuming Lang, dahilan para masabing kumpleto na raw ang kanyang araw. Nagalit naman dito ang ating bida, kaya pinagsabihan niya si Luo Xiao bilang commander ng Stronghold. Aniya,
Dapat ay inuulat nito ang lagay ng digmaan at hindi gumagawa ng kaguluhan. Ngunit sa halip na matauhan, tumawa si Luo Xiao at ibinunyag ang kanyang hinanakit. Matagal daw siyang nagsilbi sa Li Clan, parang aso, ngunit sa huli, ipinagkait pa sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. Dahil sa sobrang puot, pinatay niya ang lahat ng mensahero at maging ang mga nakialam. Dahil dito, galit na galit si Teacher Kebei at agad na pinaatake ang kanyang dragon habang sumisigaw na kailangan na nga raw mamatay ng isang traidor. Nagsimula ang matinding sagupaan sa pagitan ng dragon ni Kebei at isang galit na fire dragon, palitan sila ng mababagsik na atake habang nagliliyab ang paligid. Kasabay nito, lumitaw ang Flood Dragon ni Duangang at nagpakawala ng malamig at matinding magic upang patayin ang apoy ng kalaban. Naging proteksyon ng dragon ni Teacher Kebei ang atake ng Flood Dragon upang hindi ito maapektuhan ng apoy ng Fire Dragon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang nakalusot ang Fire Dragon sa gitna ng atake ng Flood Dragon. Dahil dito, nagulat ang manok na dragon at hindi na nito naiwasan ang pag-atake ng kalaban, tinamaan ito at kinagat ito sa leeg ng Fire Dragon. Hindi pa rito nagtapos ang sagupaan, muling sumugod ang Flood Dragon, habang nakabalot dito ang kanyang tubig sa buong katawan. Kasunod nito, pumulupot naman ito sa Flood Dragon upang hindi ito makagalaw. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang naglabas ng malakas na apoy ang Fire Dragon upang makawala sa pagkakapulupot ng Flood Dragon. Dahil dito, nagtamo ng pinsala ang Flood Dragon, kasunod ng pagkatalo ng kanilang mga dragon, nagdulot din ito ng pinsala sa katawan ng kanilang mga tagapag-alaga. Dahil dito labis namang nag-alala ang ating bida sa kanilang kalagayan.